Praise. Amen. Praise. Okay, okay na ba? Di ba nakasigil naman? Okay. Praise the Lord. Sa pumapagpalang gabi sa ating lahat. At muli sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, narito po muli tayo sa tabernakulo ng ating Panginoon upang muli-muli ay kumuha ng kalakasan sa word at sa message ng ating Panginoon. Amen? At binabati ko po ang lahat ng mga kapatid na narito, maging ang mga kapatid po na naka-view sa oras po na ito. Nawa ay masupungan po tayo na nasa kalalagayang maayos. Amen? At dalangin ko po na tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa mga bagay na may kinalaman po sa ating kalalagay spiritual. Before we start, ay gusto ko munang ipagalob sa inyo ang oras na ito para po sa song number na naihanda ng aking po mga anak, Sister Jemima at si Sister Aloha. Praise the Lord.
the name of the Lord Jesus Christ. Yes, our lives is in the Father's hand. Amen. We are the clay. Amen. At siya po ang lumikha sa atin. Siya po yung may authority sa design na nais po ng ating Panginoon. Amen. Praise. Okay, paki-hinaan mo yung volume. Praise. Okay, bilang pasimula po ng ating pag-aaral o talakayin, hayaan niyo po muna ako magbasa ng scripture reading. Ito po ay matatagpuan po mga kapatid sa Ephesians chapter 1, verse 7. Sa ganito po pagkakasabi, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His good grace. Amen. Okay, so sabi po sa Tagalog, nasa Kanya ay mayroon tayo ng ating katapusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Samahan niyo po muna akong manalangin. Father God, sa mga oras na ito muli ay patuloy kami, Panginoon, na kumikilala sa iyong makapangyarihang salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na pagpapala na binigay mo sa bawat isa sa amin. Na kami, Panginoon, ay patuloy pong makapag-aral, makarapakinig, Panginoon, ng mga salita mo. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na kami po ay inihahanda mo sa pag-agaw sa pamamagitan ng iyong mga kapahayagan at ng iyong salita. Kaya dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Tulungan, Panginoon, na bigyan kami ng kalakasan, Panginoon, katatagan, at proteksyonan mo po, Panginoon, ang aming pong mga buhay, Panginoon, habang kami, Panginoong Diyos, ay lumalago sa mga kapahayagan mo. At dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, sila ng mga nakatunghay sa aming pong Bible study, sa aming pong pag-aaral, Panginoon, ang iyong salita, ay hinihingi ko po, Panginoon, na inyo pong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan based sa kanila po, Panginoon, pong mga pang-araw-araw na kailangan ng Diyos. Salamat po. At ang iyong lingkod ay nagpapakumbaba. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy pong gamitin ng iyong pong banal na pangungusap ang aking labi, Panginoon. Linangin mo ang aming mga puso. Magbukas ka ng mga kaalaman at kaisipan. Salamat po, mapagpalang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Praise. Okay. So, dito po, no, nasa part 5 na po tayo, mga kapatid, ikalimang yugto na po ito ng ating talakayan regarding po sa the origin of sin. Okay? So, makikita po natin after po na tayo po ay makatunghay ng mga bagay, lalo na po yung kaganapan po sa Garden of Eden, ay narito po tayo sa pang-5. Ito po ang, ang ating pong topic, the redemption o ang pagtutubos. Amen. So, ito po ay may kaugnayan po sa ating pong topic, no? Kung bakit po meron pong word na pagtutubos. Amen. Sapagkat kinakailangan po na makilala natin ano po ba yung katubusan, ano po ba yung kaligtasan. Amen po ba? Kasi may mga avenues po ito na dapat po nating ma-consider. So, last Wednesday, ang ating pong napag-usapan na i-tackle po natin about the why do we need to be born again, no? Bakit kailangan natin ipanganak na muli, no? Kasi ito po ang isa sa mga napakagandang mailarawan sa mga aral sa huling kapanahunan, yung mystery, no,
ng born again, yung misteryo ng kapanganakang muli, no, mga kapatid. Okay, so why? Sapagkat sabi nga po doon, we are all sinners. Lahat po tayo ay nangagkasala. Amen? At wala pong karapatan tayo na pagharian ng ating Panginoon. At ito po ang mga reference po natin, scripture reference po natin sa Romans chapter 7, verse 18, sabi ganun, "For I know that in me, that is in my flesh," sabi ganun, "dwelleth no good things." So, ito po ay uma-address, mga kapatid, sa physical nating kondisyon, no? Na tayo nga po ay pinagpala ng Panginoon na maging kabahagi sa kanyang pagtutubos. Amen? Ang pagtutubos niya po na ito upang tayo po ay dalhin niya at tinatawag na muling kapanganakan. Amen? Praise. Okay. Amen. Okay, so purihin po natin Panginoon dito po sa ating nabasa. Continuous po sabi ganun, no? For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. So, malinaw mga kapatid na dito po ay gumaganap, no, yung lumang bahagi, no? Ito po yung natawag na first birth po natin dito sa mundong ito, no? Pero tayong pangalawang kapanganakan, nagagampanan, pero yung mga mapapahamak, meron pong dalawang kamatayan. Yan po ba? Kamatayang physical at kamatayang spiritual. At ang term po ng other term ng kamatayan o death ay ang totally separated, no? Saan? Sa Lord. Amen? Ito po yung natawag na kamatayan. Another reference po about we're all sinners, sabi ganon, Psalms 51 verse 5, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." So malinaw, no? Nang pinagbubuntis pa lang daw po siya ng kanyang ina ay makasalanan na siya, no? Kung mauunawa po natin, talagang wala talaga tayong magagawa, no? Based po ito sa Biblia, no? Okay. So ito po yung sa redemption, sabi ganon, "In whom we have redemption through His blood." Amen? So kaya nga, no, kapatid, no, sa ating pong natalakay, doon po sa mga pangunahin nating aralin na bakit dugo ang kinakailangan ipagtubo sa atin. Amen? Ito po yung sabi sa origin of sin. So bakit dugo ang kinakailangan? So, alam natin ano po, yung dugo speak about gene, no? Ito po yung nag-create po ng lahi, no? Ng tao, bagay, no? Hayop, no? Dugo, nasa dugo po ito. So, dahil nga po ang ating pong kondisyon ay nasa makasalanan, no? Dahil nga po speak about our body, physical body. Amen po ba? Kaya sabi ng ating Panginoon, "Di bang kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo ay wala kayong buhay." So, ito po, no, yung redemption po nito, yung pagtutubos po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng blood. At sabi po ng prophet, sabi po na ang blood daw po, ito daw pinaka-down payment ng God. Amen? Kasi kung bibili po kayo sa isa pong shopping mall, o kaya sa mga kakilala mo, no? Katulad po itong suot ko na to. Amen? Meron po isang kapatid na pinagpala ng Panginoon at pag meron po mga magagandang mga kasuotan sa kanila, ay naaalala po ako sa pinagbubukod po ako nila. Katulad nga itong suot ko na to. Kaya puri na nga ating Panginoon, sabi ko nga, sino ba makaka-afford nito? No? Pero dahil po sa meron pong ginagamit ang ating Panginoon,
Would you imagine, ito po ay napakamurang halaga lamang. No? Nakakuha po ko ng 6 na pirasong ganito, pinababayaran na po niya ng 300. Kaya pagpapala, blessing po ito. Ibig sabihin, nag-down payment na. Amen? So, ang ating Panginoon, nang tayo po ay pinanganak based po sa physical form, no? Flesh and blood, in physical form, ay inihanda niya na ang kanyang dugo para ito sa kabayaran ng ating pong dugo. Ano po ba? Katubusan ng ating dugo. Speak about yung ating pong personal, yung ating pong katawang ito. Amen. So, sabi ko na, no? Through His blood and the forgiveness of sins, no? At sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, yung dugo, speak about, di ba yung laging, dito kasi yung sa dugo po natin, dito po nananalaytay ang ating ugali. Kung anong ugali ng isang tao, kalikasan ng isang tao, ito po ay based sa nananalaytay ng dugo. Amen? Di ba? Di ba? Nasa dugo na yan. Parang mga ibig sabihin, parang mga lahi, no? Ay, ang galing naman niya mag-gitara. Nasa dugo na nila yung mga musikero. No? May mga ganung mga terminology, mga no? Yung mga makasanlibutan, mga taga-sanlibutan na ay, ang galing naman, galing niyang tumugtog. Ay, nasa dugo na nila yun. Meaning, nasa lahi na nila yun. No? Okay. So, sabi nga na, no? Katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, nasa katapatawaran rather ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Okay, so gumanap ang laki po ng part dito ng grace ng ating Panginoon. Amen? So, by the grace of God, ayan po ba, ay pinagpala tayo na tayo po'y makasumpong ng redemptive plan ng ating Panginoon. Ayan po ba? Para po maipanauli tayo sa original pong disenyo. Okay. Gusto ko po magbasa ng quotation. Ito po ay meron pong related sa redemption. Ang title po, Christ is the mystery of God revealed. So, paragraph 586-85, sabi po ganito, Christ is risen and has paid the price for our redemption. So, yung pagbangon daw ng ating Panginoon, ito daw po ang naging kabayaran. No? Presyo, halaga ng ating pong katubusan. Amen? Bakit kamo? Kasi panandalian po yung kanyang kamatayan based po ito sa pagdanak ng kanyang dugo. Diba? So yung dugo, napaka-importante sa katawan ng tao. Amen po ba? Napaka dito po yung nagpapadaloy. Subukan natin, di ba? Pag mapartilan na tayo ugat, di ba? Nagiging paralyzed sa isang tao kasi pag yung ugat, dito dumadali yung dugo. So napaka-importante po talaga ng dugo, no? Na nasa tao, including po yung ating pong nasa ugat po natin. So, dahil po sa kapanganak o sa pagkabuhay ng ating Panginoon, no? Ito daw po ang kabayaran, presyo ng kabayaran ng ating katubusan. Amen po ba? At ito po ay nagsimula po sa kamatayan. Kung wala pong kamatayan sa dugo, amen po ba? Wala pong pagkabuhay. Amen po ba? Wala rin po tayong pagkabuhay. Okay, what God in Christ manifested, He gave that flesh, that and blood. Binigay niya ang lamang ito. Laman niya, ha? Amen? At ang kanyang dugo, sabi nga, that in the blood might come the life. Na doon daw sa pamamagitan ng dugong ito, ay magkaroon daw po ng buhay. Amen? So kaya yung dugo ng ating Panginoon, ito daw po siyang luminis, no? Nagsilbi pong tagapagbura ng ating mga kasalanan. Sabi nga sa ating mga natalakay last Sunday na pati ang Diyos nakalimutan na yung mga kasalanan natin. Amen? Amen. Praise God. Sabi, and the flesh be redeemed
Okay? That in the blood might come life, and the flesh to redeem. That God in this redeemed flesh could manifest His word for the day as He did in that day. So, sa pamamagitan po ng manifestasyon, no, na kanyang salita, manifest His word through ito po yung redemptive plan ng ating Panginoon, no? Sabi ganon, hallelujah, for the day as He did in that day, yung ginawa niya, no? Yung manifestation ng kanyang salita mangyari sa atin din, sa ating panahon. Okay, word for the day as He did in that day. Word for the day, sa salita sa panahon ito, as He did in that day, na kanyang ginawa din sa mga araw na yaon, na kanyang ginampanan yung datawag na pagkabuhay. Glory! Okay. Then, we stand justified in the presence of God. Ito na po, no? Ibig sabihin, through the shedding of the blood, nakatayo tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon. No? Kaya totoo po yan, ano sabi ng isang prophet, sabi po, nakita ko ang Panginoon, sabi ganun, ako'y mamamatay na. Si Ezekiel, no? Nakita niya ang ating Panginoon, sabi niya, ako'y makasalanan, mamamatay na ako. Hindi, kaya nagpakita sa kanya ang Lord dahil mayroong purpose. Amen? So, ganun po ang ating Panginoon, no? Ibinuhos niya ang ganyang dugo sa mga panahon na yon, at sa araw na ito, nagmamanifest yung salita na yon. Amen? So, wala na pong personal, wala na pong literal blood na nakikita tayo ngayon, but still the Word, no? Yung word na redemptive plan or redemption through the blood, nanatili yung word until now, but ito po yung power. Ito po yung with authority. Amen? So, salamat sa ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoon, we stand justified in the presence of the Lord. Amen? Amen? Tumatayo tayong malinis na, napawalang sala na. Amen? Sa harapan ng ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. So, hindi lamang po sa ating pong katubusan, kundi tayo po ngayon ay nakatayo, stand, justified. Diba? Tumatayo tayo ngayon, itong ating kalalagayan, no? Tayo po ay nilinis na, pinatawad na, no? At tayo po ngayon ay nakatatayo na sa presensya ng ating Panginoon. As a drop of ink dropping into a tub full of bleach, para daw pong yung tinta na isang drop, alam niyo po yung isang patak ng tinta na nahulog daw po, pumatak doon sa isang tub, no? Tub na punong-puno daw ng bleach o yung tatawag na ano po ito, bleaching soap o bleaching na liquid, no? Okay, sabi niya, you'll never find the stain of the ink no more. So, parang tayo po, yung kasalanan po natin ito, ay para daw po na ihulog doon sa isa pong batya o basin, no? Basin na meron daw pong bleaching, no? Ito po yung bleach po ay para po yung stain removal po ito. Amen? Okay. You'll never find the stain of the ink no more. So, pagpatak ng ink na ito, tinta ng ballpen, conforme po ito. So, pagpatak daw po ito sa isang tub, sa isang basin na punong-puno daw po, na mayroon daw pong bleaching soap o bleaching liquid. Pagpatak daw po doon, hindi na daw po masusumpungan ng ating kasalanan. Hindi na makikita. Ayan po ba? Amen. Okay, so, sabi po ganito, sabi ganon, the stain of the ink no more. It went somewhere. It will never come back again. Hindi na daw yung babalik pa uli. Kasi, yun nga, no? Pagpatak na pagsayad doon sa tubig na punong-puno ng bleach,
automatic na nawala. Amen po ba? Okay. And when man is truly redeemed, that predestinated seed that sees it and accept it. Okay? So, narinig po ninyo ito. Hallelujah. Sabi po ng ating pong propeta, kung talaga daw pong totoong predestinado. Okay? Ang isang tao, yung pagiging predestinadong binhi niya, sabi gano'n, it's seen, that seen it and accept it. So, matatanggap niya ito. Ibig sabihin, yung aral na ito, yung nadidinig niya ito, makikita niya ito ng malinaw at tatanggapin niya ito without doubt. Ayun po ba? Amen? Ibig sabihin, sila lamang kung predestinado ang makakaunawa, makadidinig at tatanggap at makikinabang sa kapahayagan ito. Amen. Okay. Sabi po kung ganito, okay. His sins are demolished. It's gone. It's separated. It's dropped into the ink of the blood of Jesus Christ. Amen. And it's never be remembered. God forget it. Tingnan mo, no? Hindi na daw po ito maaalala pa. At pati daw po ang Diyos nakalimutan na po yan. Why? Through the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, hindi na nasumpungan sa atin ang ating mga kasalanan. Hindi na ibinilang sa atin. Sabi nga, kung may nagawa tayong kasalanan, kung tayo po ay totoong predestinadong binhi ng ating Panginoon, tatanggapin natin itong salitang ito. I-claim natin ito. No? At lahat ng mga bagay na mali sa ating buhay ay itatama o naitama na ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi nga no, kahit po yung blood na ito, amen po ba? Ito yung luminis, no? The blood of Jesus Christ. And it's never to be remembered. God forget it. And He stand as a son and daughters of God. At siya ay nakatayo bilang anak na babae at lalaki ng Diyos. So, napaka-importante. Related po ito, no? Kasi ang pinag-usapan po natin about the origin of sin. So, kaya meron po kasing malalim na batayan, no? Kung kaya ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, no? Sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Amen? Siya po yung Jehovah sa Old Testament, Jesus sa New Testament. Amen po ba? Ginawa niya ito yung redemptive plan na ito. No? Kasi siya ay Espiritu. So, kaya tutubos ang requirement natin para matubos through the blood. Because God is Spirit. No? Dahil Espiritu ang ating Panginoon, without blood, without flesh. Amen po ba? Pero, kinakailangan kasi para maipanaulit ang isang predestinado niya, kinakailangan yung malalim na kabayaran. No? Alam po yun? Ang dugo, no? At laman. Dugo at laman din kasi doon nagkasalay. Sa dugo at laman. Maling kapanganakan, laman. Dugo, maling lahi. Maling jin. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon, libang kanin ninyo ang aking laman, ibig sabihin, libang gampanan ninyo ang aking salita, libang tanggapin ninyo ang aking salita, no? At sabi ganoon, at inumin nyo ang aking dugo, ibig sabihin, kilalanin natin na ang dugo ni Kristo ang siyang humuhugas sa ating dugo, po na makasalanan, sabi ganoon ng Panginoon, ay wala kayong buhay. Amen? So kaya yung buhay na tinatamasa ng mga elect, bride ng Panginoon, ay galing po sa buhay ng ating Panginoon. Amen? So, galing po sa kanyang flesh and blood. Divine po ito. Amen. Okay. The blood of Jesus Christ, and it's never be remembered, God forget it, and He stand
as sons and daughters of God in the presence of God. Amen. So, purihin po nga ating Panginoon. So, nakita po natin yung paid the price of our redemption. So, ito po yung naging kabayaran, mga kapatid. Hindi po tayo po pinatawad ng Panginoon dahil sa service natin sa Lord. No? Hindi tayo pinatawad ng Panginoon dahil tayo pastor. Hindi tayo pinatawad ng Panginoon dahil miyembro tayo ng how many years sa isang organized church. Hindi tayo pinatawad ng Panginoon dahil tayo pinanganak sa pamilya ng mga Kristiyano. No! Ha? Pinatawad tayo ng ating Panginoon dahil po sa redemptive plan niya, which is yung pagkabayaran ng dugo at laman ng ating Panginoon. Amen? Para makilala po natin yung pangangailangan po natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi hindi po talaga mabubuo ang isang ganap na sons and daughters ng ating Panginoon without the shedding of the blood. No? At without the acceptance. Kung walang pagtanggap, no? Kung walang pagtangkilik ng dugo na ito, no? More than 2,000 years, no? Ago. Kung wala daw pong pagtanggap na ganito sa dugo, kung walang pagkilala sa dugo, no? At laman, which is the word. Amen po ba? Wala daw pong buhay. Pag nating walang buhay, meaning to say, hanggang title lang ng pagiging Kristiyano. Amen? Hanggang titulo lamang po ang pagiging Kristiyano. No? Kaya ang mangyayari, magiging parang religious people lamang ang isang tao. Amen? Pero hindi po natatapos sa pagiging religyoso ang plano ng ating Panginoon. Amen? Kaya malinaw yung ipinapakita sa atin yung pamamaraan niya upang may panauli tayo. Sapagkat yung born again, amen po ba, ito yung mga pamamaraan. Ito yung mga bagay na avenue. No? Ito yung karsada. No? Ito yung dapat, yung pathway. Amen po ba? Para po magkaroon tayo ng totoo o genuine na pagiging sons and daughters of God. Amen po ba? Kasi sometimes, minsan, hindi natatalakay yung blood. Minsan lang natatalakay pag once na nagse-celebrate o pag kanila lang sineselebrate o pa nang ginaganap na tinatawag na, ano ba ito? Yung Holy Week. No? Doon lamang na natatalakay about sa blood. Pero the truth is, pag once na nakakilala ang isang tao sa ating Panginoon, dapat kilalanin niya rin ito habang siya ay may buhay sa pamamagitan po ng banal na dugo. Amen po ba? Okay. Ito po yung, meron pong sinabi ng ating Panginoon about the signs of coming redemption. Ito po ay isa pong pamamaraan o tanda, no? Kung papaano daw po yung nalalapit na pagtutubos niya sa atin. Which is, pag sinabing pagtutubos, yung totally na redemption natin about sa rapture. Ito po sa Luke chapter 21. Ang sabi po ganito. And there shall be signs in the sun. May tanda daw. May mga tanda daw doon sa araw. And in the moon, at doon daw po sa buwan. Ano yung mga nangyari, di ba? Yung nakaraan, anong buwan ba yung before mag-lockdown na tayo? Na naging red, you know? Yung moon, no? Naging kulay dugo at napakalaki. No? Tapos, ano po? Yung araw naman, yung eclipse, no? Total eclipse po nito. So, mga sign po ito. And upon the earth, distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Sabi ko, no? So, pakikita mo natin, sabi ko, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at mga bituin. Araw, no? Buwan at bituin. Di ba? Naalala ko tuloy yung ginawang halimbawa ng prophet, no? No? Na kinuwento niya regarding sa buhay nito ni Joseph the dreamer. No? Sabi ko nun, kinuwento niya sa kanyang
mga parents, kaharap ko kanya mga kapatid. Nakita ko, sabi gano'n, na yung buwan at araw, no? Ay yumuko daw sa kanya yung buwan at araw, pati ang mga bituin, no? Yumuko daw sa kanya, naalala ko ito, no? Yung sign ng tanda na yun, ano? Sabi gano'n, nananaginip ako, sabi ni Joseph, na yung araw, buwan at bituin ay lumod sa akin. Ay siyempre itong si Israel, no, si Jacob, no, ay siyempre full of wisdom din siya. Sa ano baga sa akala mo, ako baga at ang iyong ina at mga kapatid ay luluhod sa iyo. No? So makikita po natin may mga tanda-tanda din po yan. Okay, so let's go. So at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, yung kahirapan. Magkakaroon ng kahirapan. So ngayon, nung nakaraang po mga buwan, yung may isa pong bansa, I remember po kung anong bansa yun na yung mga magulang po, yung mga ina, ginagawa nilang tinapay yung mga putik. Afrikano, right? No, sa Afrika, yung mga maina, dahil sa wala na pong makain, kanilang mga anak, gumagawa na sila ng tinapay sa pamagitan ng putik at pinapakain nila sa kanilang mga anak. So ito po yung kasalatan, no, na nangyari sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. So mayroon pa mga tsunami, di ba? So ito yung mga signs, sabi, verse 26, men's heart failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Okay, let's continue. Verse 27. And then shall they see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. So, ito po, no, tingnan yung sign, no? Yung disturbance of nature na po ito, kasama na po yan. Ay po ba yung, sabi ganyan, yung mga daluyong daw po ng dagat, no? Mga disturbance of nature po yan, mga tsunami, disturbance of nature po yan. So, sabi daw po yung mga puso na ng mga tao talaga pong mahintatakutan. Amen? Okay? So, then, sa ganung panahon, sa ganung mga panahon na ito, mga ganung panahon daw, ay magpapakita daw yung anak ng tao. Amen? Na paririto na nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen? So magpapakita. Kasi ito po yung great appearance ng ating Panginoon. Amen po ba? And then last verse 28, sabi, and when these things begin to come to pass, at kung ang mga bagay na magsimula ng mangyari, then look up, sabi yan, and lift up your heads, at itaas mo ang iyong ulo. Sabi ganon. For your redemption draweth nigh. Amen? Kasi nasa taas siya, sabi, itataas mo ang ulo mo. Ibig sabihin, titingala ka sa Kanya. Amen po ba? Amen? Sabi ganon, at ang inyong redemption, at inyong katubusan ay nalalapit na. Amen? Ngayon, sa ating pong ginagawang pag-aaral nito, unti-unti na natin nakikita ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Okay. The Book of Redemption. Okay. So, dito po makikita po natin, merong ginawa pong halimbawa ng prophet, yung redemption as a book bilang aklat. Okay? So, ito po sa, basa po tayo ng quotation sa conference po, no? Ang title po ng book ay conference. When the Lamb come for to claim His redemption, what He had redeemed, time was finished then. Sabi ganon. He is in the work now. Siya daw ay nagtatrabaho na sa ngayon. Doing the work of redemption, ginagawa niya na ang pagkilot. Kumikilot siya sa pagtutubos na ito. But someday, He walked from the sanctuary. Amen?
to take up the book of redemption that He's purchased with His own blood. Amen? So, tinatrabaho niya na daw ito sa panahong ito. Tinatrabaho niya na ito. Tandaan nyo, wala tayong kakayanan. Yung pagtutubos natin na ginagawa ng Panginoon, ang atin lamang kailangan, believe. Maniwala ka lang. No? Maniwala ka lang. Sabi nga, bantayan mo lang yung pananampalataya mo, guard your faith. Amen po ba? Yan lang naman kasi, no? Pag nating naniniwala ka sa kanyang salita sa mensahe, ang isang counterpart mo, bantayan mo yung pananampalataya mo. Amen? Ano ang dapat nating bantayan? Na huwag madumisan. No? Pag bantayan natin pananampalataya natin, huwag madumisan sa pamamagitan ng tatawag na pag-aalinlangan. Diba? Amen? Importante yan mga kapatid na yung pagbabantay natin na kailangan ng counterpart natin, bantayan po natin ang ating pananampalataya. Diba po ba? At yung pamamaraan ng pagbantay natin sa ating pananampalataya, pag may isang bagay na nag-a-arose bilang flesh being, no? At ito po ay clear sa iyo na ito ay hindi makakabuti, no? No? Anong gagawin mo? Iwas ka na. No? Huwag ka nang magpa-entertain. Diba? Kasi yan ang nangyari sa Garden of Eden, no? In-entertain kasi nito ni babae, yung serpent. No? Pinansin niya, di ba? Sabi nga po sa isang bahagi ng sipi ng Biblia, no? Yung pag pumaritong iba yung aral, pakasumpain sila, no? Sabi nga nun, hanggat maaari, huwag kayong patutuloyin sa inyong tahanan. Amen? Meron nyo ang mga maling aral, huwag patutuloyin sa inyong mga tahanan. Amen? How much more yung mga masasamang salita, dapat hindi ito bumubukal o hindi ito lumalabas sa bibig sa loob ng ating mga tahanan. Amen? Kaya yun po yung kabiling-bilinan ko sa aking mga mahal sa buhay na kasama ko, na iwasan ninyo na makapagbukas kayo ng salita na hindi magiging kaaya-aya. Kasi ang Holy Ghost pwedeng umalis yung Holy Ghost. Naniniwala kayo? Yung banal na Espiritu, maaari yung umalis pag hindi na po mainam ang nangyayari. No? No? Totoo po yun. So, kaya nga kinakailangan yung pag-iingat po natin. No? Dahil ang kalaban natin, hindi na po flesh and blood, kundi with power and authority na nasa alapaap daw po. So, ano pong ginagawa niya para tayo po ay i-deceive? No? Pagagalitin ka niya para hanggang sa lumabas yung sa bibig mo yung mga hindi kaaya-aya. So, ganyan po yun. No? So, ulitin po natin, palalabasin lang kasi yung original na bibig kung ano meron isang tao. Kung ano yung lumalabas sa bibig ng isang tao, yun ang kanyang nature. No? Amen? Pero napaka-imposible mo naman na pagka nasa mensahe ka na, no? Ay pilalabas pang ibang nature na ganyan. Diba? Amen? Di na eh. Kasi kung tinatanggap mo yung message of the hour at ito ay pinapanindigan mo na ito yung tatawag na rapturing message, amen po ba? Na ito yung kumakatawan sa redemption ng Panginoon sa iyo, yung salitang ito, ay hindi bubukal talaga. Amen. Oo. Kaya kung mayroon man, pray. At least na i-open sa iyo ng Panginoon. Amen? Lalo sa mga kapatid po natin, no, nasa denomination. No, kasi nakakalungkot, na every Sunday marami sa mga denomination, lalo pagdating na ng altar call,
Sino ang gustong tumanggap sa Panginoon? Ako, araw linggo-linggo tumatanggap sa Panginoon. No? No? Sino po dito mga kapatid? Nasa denomination ako. No? Nasa denomination ba tayo? Doon, talagang every service natin after ng message o ng mensahe, no? Ay merong altar call na tinatawag, no? Na magpapatanggap sa Panginoon, ano? Sino ang nais tumanggap sa pangalan ng Panginoon, di ba? Meron ako napupuna every Sunday tumatanggap sa Panginoon. No, yun nga yung tinatawag na my people perish because of lack of knowledge. Amen? Dahil po sa kawalan ng pagkakaunawa sa salita. Kasi yun ang nagiging batayan po nila. Pwede naman akong gumawa ng kasalanan dahil pag Sunday, pwede ka namang ihingi ng tawad eh. Yun ang nagiging batayan ng maraming tao. Pero ito po ay reason out ng mga taong ayaw magpatuto sa Panginoon. Amen? Kasi kung ang ating pong mga sarili ay repent lang, no? Walang kinalaman po yung tatawag na kagustuhan ng Espiritu sa buhay. Wala pa pong manifestation. Bakit ka mo? Kasi repeat lang eh. No? Eh, sabi nga, they are new every morning. No? Sabi nga na, no? From glory to glory. No? We change from glory to glory. Binabago tayo. Hindi repent. Amen po ba? Okay. So, kaya nga po ito po yung bahagi ng redemption ng ating pong Panginoon para sa atin. Na maiayos ang ating buhay, may posisyon ang ating pananampalataya, mailagay tayo sa kanyang pathway, no? Sa kanyang landas, sa kanyang daraanan. Ito po yung kabuuan ng mensahe sa huling kapanahonan. Dahil patungo po tayo sa tinatawag na rapture. Kaya kaganina, nag-usap kami. Ngayon, encouraging word. Kasi ang encouraging word, ito yung sa mga wala pang ganap na pangunawa sa salita. Pero sa mga nasa message na matagal na, hindi na po encouraging word. Ayan po ba? Kasi pag sinabing encouraging word, sabi nga no, nagsasalita ako, no? Sabi ni Paul, no? Ng masamay mga gatas pa sa labi. Ibig sabihin, yun yung encouraging word. Pero sabi nga no, pero dapat mga tagapagturo na kayo eh. Pero bakit ganyan pa rin kayo until now? Sabi po ni Paul, no? So, ibig sabihin, hindi ka nananatili talaga na bonsai sa faith mo. Amen. Nakakita na ba tayo ng bonsai? Na isang puno po, isang baliti, no? Isang puno ng baliti sa sa picture ang laki, pero nakita mo ganyan kaliit pala, no? Bonsai. So, ito po yung mga sabi gano'n, no? Mga na minamali. Ito po yung mga mali sa mga disenyo ng Diyos. At pagkakasala din ng tao yun. Diba? Pag ang tao po nag-iimbento ng kung ano-anong bagay, hindi nila mamalayan na papamalian na nila yung plano, yung design, yung original design ng Panginoon. Diba? Akala nila, yung ipapakasawain nila yung ibang lahing, ibang aso, yung pusa, di ba? Kaya nagiging parang may abnormality, no? Parang prick, lumalabas na prick, di ba? So, ibig sabihin dito, yung kaya merong ganon, dahil po merong pagkatawag na merong science na nag-invento sila. Amen ba? Pero, at the end of the line, hindi po napaparangalan ang Diyos. Kasi kung ano po yung dinesign ng Panginoon at nangyayari, dito po ang nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. No? Pero pag once na isang bagay, katulad grafted trees, no? Mga grafted, no? Na mga ganun, na mga halaman, mga grafted na mga halaman na
mga puno, tinatapyasan, nilalagay, kinakabit mo yung another na uri ng halaman, na bubuhay, tuwan-tuwa sila. Wow, science, ang ganda. Pero sa totoo lang, no, namamali yung design ng Panginoon. Amen. At hit na hit ng Lord yan. Amen. Okay. So let's continue. But someday he walked from the sanctuary to take up the book of redemption that is purchased with his own blood. Then the hour is over. Amen? So maglalakad daw po siya sa sanctuaryo. Amen? At kukunin niyo po, alam niyo po yung book na isauli na po kinuha niya po siya po yung kumuha doon, di ba? Kung naaalala po ninyo, sabi po sa Bible sa Revelation, no? Kung tumatamis, sino ba yung pwede mag-open ito ng selyo? Book yun eh. Ayan po ba? Pero sabi nga walang nasumpungan sa langit, sa lupa, walang nasumpungan. Pero sabi nga ng isang elder, na meron na tayo, huwag kang umiyak. Sabi nga nun. Ay, ito narito, sabi nga nun, sabi, ang lion of Judah, no? Ang leon ng Buddha, pero nang tinignan niya, lamb, no? Na may stain ng blood, no? Sino yun? Si Jesus. Amen po ba? So ito siya, sabi nga nun, no? Sabi ganon, okay, sabi ganon, he walks from the sanctuary to take up the book of redemption that is purchased with his own blood, then the hour is over. No? Kaya yung tatawag na selyo, yung book with the seven seal. So po yung book of redemption po ito, yung aklat ng seven seal. Okay. He comes forth then to claim that he has redeemed. Amen? Pag kinuha niyo yun, yung book of redemption, po ba, yung aklat ng pagtutubos, sabi ganun, para po, pag kinuha niyo, ibig sabihin, tutubusin niya na, kukunin niya yung totoo sa kanya. Amen? Okay, so, ito nga to, no, meron pang isa, sabi ganun, the Lamb's Book of Life na to, no? The Lamb's Book of Life, meron po yan, sinasabi. Yung Lamb's Book of Life po ito po nakalagay yung mga names na kanyang mga elect bilang bride. Okay? Bahagi ng bride. Okay, so dito po sa redemptive plan ng ating Panginoon ay meron po itong mga may mga bahagi po ito. Okay, ito po yung mga bahagi niya, yung predestination, foreknowledge, and election. Okay, so tatlo po ito, predestination, foreknowledge, and election. So, based po sa pagtutubos niya, kinakailangan narito ka rin. Kailangan makita mo ang sarili mo rito. Yung predestination, yung foreknowledge, at yung election. Tatlo po yan. Okay, let's continue. So, yung predestinated po na ito. Okay. So, tingnan po natin. Gusto ko magbasa ng isang quotation. Sabi po sa pangalan po ng book ay Christ is the mystery. Okay. Predestinated. There's the mystery. Sabi ko na, meron daw pong misteryo sa pagiging predestinado. Before Christ or anything else was ever on earth, sabi ganon, you see His great mystery, sabi ganon, that He chose the bride. So, yung predestinated na ito po yung composed of Christ's bride. Amen? Binubuo po ito ng nobya ni Kristo. Ito po yung mystery. Sabi ganon, see His great mystery, that He chose the bride, knowing Eve would fall from disbelieving the word. Alam niya na itong si Eve ay magkakamali ito. Ewan po ba? Sa pamamagitan ng hindi paniniwala. No? Kaya nga sin, yung root of sin is unbelief. Yung hindi paniniwala. At ito ay alam mismo ng Diyos. Ewan ba? Gumanap lamang ito. Parang alam niyo po, yung para pong kwento. No? Na gumanap, gampanin po ito. Knowing Eve would fall from disbelieving the word, knowing
that she would fall. No? Siya ay talaga yung magkakasala. That would hold to that word regardless of what all the rest of the world had to say about it. They would hold to that word. Okay. They are predestinated to stand there. So, sino daw po ito? Okay, sabi ganun, that would hold to that word regardless of what all the rest of the world. Sino tinutukoy? Ito yung mga predestinado. They are predestinated to stand there. Sila yung mga naitakda na tumayo doon, manindigan doon, anuman ang mangyari sa mundo, anuman yung maganap, anuman yung disenyo, anumang panahon ang lilipas sa mundo ito. Amen po ba? They are predestinated to stand there. The adoption of children by Jesus Christ predestinated the church to that great glorious stand. Amen? So malinaw mga kapatid sa Panginoon, yung predestinated, sabi ito, by Jesus Christ. Amen? Sabi ganon, the church, yung sa iglesia po ito. No? Yung bride stand for church. Kaya sabi ko gano'n, no? Peter, upon this rock, I will build my church. Amen? Ano po? Yung rock of revelation. Amen? Sabi gano'n, no? Hallelujah. They would hold that word. Panghahawakan nila yung salita na ito. Whatever happens sa mundo. Po ba? Sabi ganon. And then, sabi ganon. They are predestinated to stand there. The adoption of children by Jesus Christ. So, yung adoption na ito, may kinalaman yung election dito. May kinalaman yung foreknowledge of God. Yung foreknowledge, ito po yung nabuo na sa kaisipan ng Panginoon before to express it, before to express the things na nasa foreknowledge ng ating Panginoon. They are already elected and chosen. No? Amen. So, praise God. Sabi nga no, to that great glorious stand. No? Kaya sabi ka nung, hindi po pwedeng madaya yung, bride. Hindi po pwedeng madaya. Pag sabi ko, hindi po pwedeng madaya, hindi maapektuhan. Whatever situation we have, persecution man, no? Kawalan man ng pera, kawalan man ng mga material na bagay, kawalan man ng mga bahagi na pinag-iinteresan ng mundong ito. Remember, no? Hallelujah! We are not affected sa mga bagay na because sabi ganon, tayo po ay tumatayo bilang predestinated, elected by the Lord. Amen. Kaya sabi nun, that great glorious stand. Pag sabing stand, pinanghahawakan mo ito. Yung tatawag yung glorious stand, yung maluwalhaking pinanghahawakan mo ito. Amen? Hindi kailanman ito mababago. At yung attitude ng predestinado ng Panginoon, makikilala mo sa kanyang kaisipan, sa kanyang desisyon sa buhay. No? Amen? So ito po ito, yung pagiging predestinado na buwan sa ating Panginoon. So ulitin ko po, no? Predestination, foreknowledge, and election. Okay. So, yung predestination, which is your destiny. Amen? Ito po yung tatawag na
nakatuon ka sa kung ano yung patutunguhan mo. Nandoon ka, tumatayo ka. Dahil nga ikaw po, sabi, that is your future. Ito yung tinatawag na hinaharap mo. Because you are predestinated by the Lord. Naitakda ka na, naitalaga ka na. Amen po ba? That is your destiny. Amen po ba? Then yung foreknowledge na ito, that is your position. Position mo ito yung tatawag na foreknowledge. Why? God, yung foreknowledge, ito po yung came from the foreknowledge of God. Galing, nagbuhat doon sa kaisipan ng Diyos. No? It's look forward your destiny. Nakatuon ito sa iyong destinasyon, sa iyong katawag na pinasa sa future mo ito. Because that is your position. No? About your foreknowledge. Then, yung which mean yung election. Stand for election. No? Sabi ganon, your selection, napili ka na. Election, napili ka. Amen? Sa dinami-dami ng egg cells ng nanay natin, mga ina natin. No? Kasi, di ba, about sa study, no, about sa panganganak, millions of egg cells, no, ng ina. Tapos nag-uunahan yan, no? Makapasok doon, di ba? Pag dumating yung sperm, no? Walang mali siya, no malice please, no? So nag-uunahan, pero sa milyon na egg cells na ito, yung itlog na ito, na ikaw yun, no? Pero mo, ikaw ang nakalusot. Why? Because you are elected. Sa panahon na ito, sa panahon, sa araw na yaon. Although God knows na ipapanganak ka sa maling kapanganakan, pero competent ang Panginoon. Alam niya dahil nga predestinado ka niya sa kanyang foreknowledge na ikaw ay kanyang pinili mo. Kaya ang mangyayari niyan sa paglaki mo, bawa lumaki ang isang tao sa pamilya na napakagulong buhay, mga goons, no, mga drug addict, sa pamilya na yon na magulong pamilya. Pero ikaw ay yung tao na yun ay lumaki sa isang pamilya na talagang nandoon sa mga slum area, squatter area, na lumaki sa mga sabi ganun, sa mga hindi magandang environment. Amen. Pero dahil nga ikaw ay elected ng Panginoon. Amen po ba? So yung foreknowledge na ito ng Lord, according sa yung election, sa election niya sa iyo rather, magtatrabaho ito. Sa paglaki mo, of course, siyempre, kung anong pinagisnan mo, magiging ikaw yun. Kung ang isang tao, sabi nga sa Bible, hindi magkakamali yung Biblia, na sabi ng Panginoon, di ba? Kung ano ang puno, siya yung bunga. Sorry to say, di ba? Yan ang mother ko andyan. Yung family namin, no? Family namin. Lumaki ako ng mother ko, ang stepfather ko, naninigarilyo. Siyempre, naninigarilyo din ako, di ba? Pero wala na tatap na. Kami na natin nakalaya, ng mother ko nakalaya ng paninigarilyo. Kasi yung mga bata pa lang kami, maliliit pa lang kami. Lumaki kami sa environment na gano'n. Kaya bisyo, alak, no? Nakatikim ako ng mga drugs. Okay. Kasi sabi nga, kung ano yung puno, kung ano yung pinanggalingan, kung ano yung nakikita, no? Yun ka, lalaki ka ron. Pero, dahil nga, you are predestinated by the Lord sa kanyang foreknowledge, yes, then you are elected. Yung pa yung maganda. Amin po ba? So, ibig sabihin, yung pagkaka-elect sa iyo ng Panginoon, yun ang magtatrabaho. Yun ang gagawa
ng destiny mo. Yung predestinasyon na ito na inilagay sa iyo ng Panginoon, ito yung gaganap ng buhay mo. Yung kwento ng buhay mo, bubuuhin sa pamamagitan ng pagkapili sa iyo ng Diyos. Yun ang gumaganap. Pinaranas talaga sa iyo ng Panginoon na magkasala. Pero pinaranas sa atin na magkamali tayo. Wala namang matuwid sa mundo. Kanya-kanya nga lang matcha. Kanya-kanya nga lang dumi sa buhay. Pero the good news is, tayo po'y pinili ng Panginoon. Amen? At sa pagkapili niya nito, yun ang nagtatrabaho para may panumbalik ka, no? Sa original niyang design. Kaya ulitin natin, no? Walang kinalaman na kaya ka naligtas dahil sa ikay miyembro ng isang Christian church, organized church. Hindi ka naligtas dahil ikay galing sa pamilya ng mga Kristiyano, pinanganak ka sa pamilya ng Kristiyano. Hindi ka naligtas dahil nga sa ikaw ay talagang lumaki sa simbahan. Hindi doon. Hindi doon. Then according sa pagkapili sa iyo, dahil hindi pa buo, hindi pa nagsisimula yung daloy ng oras sa mundo. Tapos na yan sa Panginoon. Nangyari na yan sa Panginoon. Totoo hindi? Nangyari na. Kaya nga nasulat sa pinakahuli-huling kabanata ng aklat ng Revelation na now, sabi ganun, ngayon, sabi ganun, sabi ganun, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao na. So, naisulat ito. Ibig sabihin, nag-blend na yung time and eternity. So, tapos na yun. So, kaya malinaw na yung gampanin ng nangyayari sa bawat panahon is according na sa pagtatala ng Panginoon. Kaya ngayon, alam na rin po sa huling kapanahonan, alam na rin ng Panginoon. Kaya ngayon, yung Book of Redemption, no, yung plan of redemption includes the names of His chosen and elected. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoon, siya mismo, walang makakapag-alis sa kanila sa aking palad. Di ba? Ha? Sabi sa sangkata, ang iyong pangalan sa palad niya ay isinulat na. Amen? Amen? Hindi, sa Book of Redemption nakasulat, hindi sa palad. Sa Book of Redemption, amen po ba? Doon na ka talaga. Kaya nga, no? Yung foreknowledge, that is your position sa Lord. Dahil naitakda ka na. Your position, it's look forward the destiny. Amen? So, ito po ay nakatuon, nakatingin po ito sa hantungan ng iyong hinaharap. Amen? And then yung election is look back to foreknowledge. Ito yung tumitingin doon sa kaisipan ng ating Panginoon. Amen? Yung election po na ito. Babalik ka doon sa foreknowledge ng Panginoon. Kaya, nagaganap sa atin ang mga bagay nito because ito daw po yung nasa foreknowledge ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, kapatid sa Panginoon, be glad and rejoice. Sapagkat whatever happens, ano bang matcha, stay. Meron tayo, parang sabi nga, parang drop of ink. Nating nabasa na ito po ay na pumatak, no? Doon sa isa pong beses na meron pong tinatawag na meron pong isang portion, no, na ingredient, no, na mawawala po yung stain po na ito. Sa bleach, no, sa pamamagitan ng bleaching soap or liquid na ito. Bleaching liquid po na ito. So, ganun po tayo at hindi na makikita yung kasalanan po natin. Amen? So, ang part po natin dito ay makapagbigay ka ng glory sa Panginoon.
And then, ito po yung pinaka point of view po natin. Okay. Yung tinatawag po na pre-moral agency. Yung una, predestination, foreknowledge, and election, wala kang bahagi dito. Kundi ito ay gampanin ng Diyos. Pero isasali natin yung tinatawag na pre-moral agency. Yung pre-moral agency, ito yung your own decision. Labas na po dito yung tinatawag na election, foreknowledge, and predestination. Why? Because yung pre-moral agency, including yung mga sons of perdition. Amen? Naka-include sila dito. Yung pre-moral agency, which is your own decision. Yung malayang pagpapahayag ng iyong desisyon. That's what we call pre-moral agency. At ito ay ipinagkaloob ng Panginoon. Amen? Sa sinumang mga tao. Ang parte ang bagay na ito, kaya ko sinabi, dahil ito ay based na sa desisyon ng elect bride or tinatawag na sons of perditions. Kaya kung ano ang desisyon ng isang tao after na maliwanagan, after na makita niya yung mensahe, at based sa kanyang pangunawa, ito po yung kanyang magiging desisyon. Kaya pag sinabi ng isang tao na siya ay anti-message believer, matagal na. Pero hindi bumubukas, hindi nakikita sa kanyang pasya. No? Yung mga bagay na magpapakita na siya ay talagang predestinado. Ang tawag doon, kumikilos ang pre-moral agency. Yung kanyang sariling pasya. Kaya nga, dito po makilala yung seed. No? Yung palilitawin yung bagay. Kaya yung mensahe, no? Palilitawin ang mensahe nito kung anong belief meron ang nakapakinig ng message. Palilitawin lamang ng message of the hour, mensahe sa huling kapanahonan, ito yung magpapalabas lamang kung anong uri ng belief ang isang nakapakinig. At doon mismo, in the very corner of his understanding, doon siya magdidesisyon. Hindi mo ba kayo? Amen. Yun ang gaganap according sa kanyang pre-moral agency. Malayang pagpili ng kanyang desisyon, sasabihin. Amen? So, it's up doon sa nagsasabi o nakapakinig o bahagi ng predestinasyon ng Panginoon. Kasi marami naman akong nakikita talaga ba, matatagal na mga pastor ko nga eh. Pero sa bawat corner ng kanilang buhay, sa pagtitignan mo, parang hindi nakaka-challenge. Parang wala lang. Amen. Bagkus wala pa nga na yung bag eh. Hindi po ako humuhusga ng sino man. Ito po ay based sa tinatawag na mga desisyon ng isang Christian. Kasi madali mo namang mapipredict, madali mo namang ma-recognize sa isang tao. No? Based sa kung ano yung desisyon niya sa buhay. Ayan po ba? Amen? Amen. So kaya kapatid, nothing to judge. Wala kang karapatan na mag-judge. Pero kung magsasalita ka, siguraduhin mo na ito po ay based sa talagang totoong realidad, hindi sa may galit ka lang sa isang tao. Madali kasi magsabi ng isang malisang tao, lalo pag may galit ka sa puso.
Di ba? Ganun naman kasimple. So, lumalabas kung anong uri ng binhi ang isang tao. Pero kung totoo at galing sa totoong basihan, according sa makatotohanang pagkakaunawa mo, na hindi labas ang ay emosyon mo, hindi labas yung personal mo kung ano ang meron ka, pero based sa kung ano yung ipinapakita sa iyo at pinapakita sa iba, doon mo makikilala ang isang tao. Amen. Yung tinatawag na pre-moral agency. It is your sole decision. Remember this. It is your sole decision between God and the world. Diba sabi? The soul that sinneth shall die. Bakit ka mo? Sapagkat decision ito ng soul. Amen? Whom you would want to spend the rest of your earthly life. Saan mo ba ibibigay yung natitira mong bahagi ng buhay mo sa mundo? No? Yung pre-moral agency mo na ito, saan mo ito ilalapat? According ba sa sinasabi ng message o according sa nature ng kapanahunan natin na nagdadala sa atin ng lilibangin tayo, yung mga laro na yan, ano ba yun? ML, ano ba yun? Mga face swap, ano ba? Kasi maraming mga in ngayon eh, no? PUBG. No? PUBG. Kasi ano yan eh, actually kapatid, based talaga sa kuwan, in reality, ito yung mga pamamaraan ng kaaway para mahati yung panahon mo. Ayan mo ba kayo? Kasi para mahati yung panahon mo, na yung panahon mo na instead na magbabasa ka ng message, no? Instead na magbabasa ka ng spoken word, dahil nga mayroong ML, TikTok, ano ba? PUBG. Ayun. And so forth na pinapakita ngayon sa social media. Kasi ang labanan, ang battle sa social media eh. Andun ang battle eh. Alam mo ito, sa Facebook, in my observation lang, pag magpo-post ka ng about sa hell, about sa God, sa mga pagtutuwid ng tao through the word, no? In reality to, no? Kunti lamang, few lamang yung nagla-like. Hanggang sa second day, third day, and so forth. Pero mag-post ka ng pumunta ka sa isang lugar na napakaganda, sa isang napakagandang view na may kainan. Naku po, wala pang 24 hours, meron ng 300 likes with matching heart. Wow. And wow. Hindi, ito po in reality lang ito. Yes. Ito po kasi ngayon. Pero, remember, yung sinabi po ng messenger ni Brother Branham, kailanman ay hindi po pwedeng madaya yung mga bride, yung bahagi ng bride. Yung bahagi ng bride ni Kristo, hindi kailanman madadaya. Ibig sabihin, hindi ka mananakawan ng panahon, hindi ka mananakawan ng oras, hindi ka mananakawan ng mga bagay sa paligid mo. Yung oras mo sa Diyos. Tama lang na magtrabaho ka. Tama lang na maglaba ka, magluto ka. Tama lang na maglinis ka. Pero yung attention mo, huwag mong ihihiwalay sa salita ng Panginoon. Huwag mong itatabi yung huwag mong itatabi yung narinig mo sa Lord para gampanan yung mga makalumang gampanan na may kinalaman sa kapapahamak ng kaluluwa mo. Amen? Kasi nga, nasa pre-moral agency tayo.
Yung pre-moral agency na nandoon sa mga predestinado bilang bahagi ng nobya ni Kristo, yung decision nila kung kampante ang Diyos doon dito. Amen? Oo, kampante yung Lord. Kahit meron pong pre-moral agency yung bride ng Lord, yung bahagi ng nobya ni Kristo, kampante ang Panginoon sapagkat may inilagay ang Diyos diyan na binhi. Amen? Ano sabi? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, kailanman hindi magkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay mananatili sa kanya. Dagdagan pa natin, the Holy Ghost. Don't grieve the Holy Ghost because the Holy Ghost is your seal until the time of your redemption. Tignan po ninyo, so nagkakatugma-tugma ito. Kaya kahit meron tayong pre-moral agency, pero yung decision natin nakabase sa foreknowledge ng Panginoon, nakabase sa election ng Panginoon, nakabase saan? Sa predestination ng Panginoon. Yun ang decision mo na lalabas, although that you have a foreknowledge, your own foreknowledge, but your knowledge, your decision comes from the Lord. Not in the worldly things. Yung espiritu ng mundo, hindi doon. Yung mga bagay sa kalimutan, hindi ka doon. Amen. Kaya sabi nga nun, hindi nyo pa alam, hindi nyo pa napapansin, hindi pa nabubuhay ang salita ng Diyos sa inyo. Amen. Yung simpleng, yung pag-uugali, no? Na makikita mo na yung makagaspangan ng ugali. No, yung sasabihin predestinado tapos titingin sa isang tao na nakagalit, titingin sa isang tao na talagang magpapari, magyayabang, magdadabo, magpaparinig, so ganun ba? Hindi yun, kaya huwag kayong magpapadaya, sabi nga sa Bible. Huwag kayong magpapadaya. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay para sa Diyos. At ang sino mang gumagawa ng masama ay para sa Diablo. Yun. Kasi ang Diablo, pumarito, magwasak, pumatay, manira. Kaya pag may mga naninira, hindi yun sa Diyos. Yun ay binhi ng Diablo. Let's say, kung meron tayo mga alitan, may kakalitan, hindi mo na pupwede. Kung ikaw talaga predestinado ng Panginoon, hindi mo na sisiraan sa social media ang isang tao. Kung ikaw talaga binhi ng Panginoon, hindi ka magpo-post para sirain yung isang tao, tapos yung pastor mo mag-heart pa. So hindi ganun. Naninira na yung miyembro mo sa isa kong pastor, tapos nababasa mo yung miyembro mo, naninira na ng kapwa-tao, tapos mag-heart ka pa. Anong mga binhi meron yun? Anong pre-moral agency meron yun? So nakikita, huwag kayong magpapadaya. Lilitaw at lilitaw kung anong uri. Amen? Iwas ka na lang eh. Kaya, yan ang dapat mangyari. Iwas ka lang. Pero wala kang magagawa eh. Post ng post. Paninira ng paninira. Pagtitingin sa'yo, pagalit. Magdadabog. Ganon. So, ganon ba yun? Kaya sabihin ko sa inyo, kapatid, pag sinabing bride ng Panginoon, hindi yan titulo. Yan yung gumaganap ng buhay sa katauhan ng nagsasabing siya'y predestinado. Siya'y nasa mensahe. Yung kapatid, sa totoo lang, no? Yung pride of life. Pag isang tao nabubuhay sa pride, hindi mo sasabihin predestinado yan. Dahil habang ang predestinado tumatagal sa mensahe, nababawasan, nawawala ang kanyang connection sa mga bagay sa mundo. Hindi magre-reflect yung ugali ng mundo. Huwag kayo magpapadaya, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Pag ang isang pastor napakayabang, mga miyembro mayayabang, alam niyo na yun. Alam niyo na yun. Huwag na kayong magpapadaya pa. Ngayon pagka predestinado ka at naglalike ka doon, ibig sabihin, hindi ka predestinado. Kasi naglalike ka sa kayabangan. Amen. Mas mabuti
ba tumahimik ka na lang? Mag-pray ka na lang? Kung talagang totoo may galit o may tampo o ano man, sa puso mo na mag-pray ka na lang. Kung talagang totoo ka. Hindi magpaparinig ka pa. Hindi magpo-post ka pa ng kung ano-ano. Di ba? Ganyan yan eh. Doon na ako doon ko na. Kaya alam niyo, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Merong mensahe. Kasi kung nasa kasalukuyan na sa denomination pa tayo, gera na yan. Gera na yan. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay. So, ito na po yun. So, yung pre-moral agency natin, napakalaki po ng gampanin ito sa isang pananampalataya. Amen po ba? Amen? Sapagkat ito po yung base sa pagkapili at pagkatao sa Panginoon. Kung ganun nga, amen? Sapagkat magdidesisyon ka ng base sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng salita ng Panginoon, ng Holy Ghost. Yun ang desisyon mo. Amen? Okay, so purihin ang ating Panginoon. So, sasarahin po muna natin ang ating pong pagtatalakay at sa next Sunday na naman, next Wednesday na naman po. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. I pray na yung napag-usapan po natin dito, remember kapatid, hindi po sa amin ang mensahe. Amen? Kung magbabasa po kami ng quotation, magbabasa po kami ng mga scripture, ito po ay based po ito sa salita ng ating Panginoon. Hindi po sa aming kaisipan. Ulitin po natin, hindi po sa amin ang mensahe. Ito po ay lumalabas para po mapabuti tayo. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Samahan niyo po akong manalangin sa pagbilang pagtatapos po ng ating gawain. Panginoon, salamat po sa amin pong napag-usapan. Salamat po sa mga paalala. Salamat po sa iyong mensahe. At dalangin ko, Panginoon, sila mga nakatunghay at nanatili po na nagbubiyo po sa amin. Panginoon, sinasamahan ko po ang kanilang panalangin, Panginoon. At patuloy ka po, Panginoon, kumilos based po sa pangangailangan ng iyong mga elect, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka magbukas ng mga gawain, mga opportunity, Panginoon, sa mga lingkod mo, na makapagbukas ng mga gawain, Panginoon, makapagpahayag ng mabuting balita, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong pagsama, ng iyong pong pangunguna at paghahari through your Holy Ghost. Maraming salamat po. At sa oras po nito, I pray, Lord, sa mga kapatid na may mga karamdaman. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang gumawa na para sa kanila pong healing, Lord, at dalangin ko rin, Panginoon, sa mga may mga vices pa, Panginoon, ng mga kapatid, Lord, tulungan po sila na totally na makalaya sa pagkakagapos sa mga bagay na wala pong kabuluhan. Salamat po, mapagpalang Diyos, at dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, patibayin sa pamamagitan po ng iyong mensahe, ng iyong makapangyarihang salita, Panginoon. Salamat po, at ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sa po mapagpalang gabi.